sa gumawa sa inyo ng mabuti. Ilista nyo lahat ng mga taong gumagawa sa inyo ng mabuti at sa tapat ng pangalan nila, ilista nyo kung may nagawa na ba kayong mabuti sa kanila. Kung wala kayong ginagawang mabuti sa gumagawa sa inyo ng mabuti, ititigil ng Diyos ang mabuting project na yon. Kasi hindi kayo nagre-respond. At baka bawiin pa yung mga natanggap nyo. Pag gumawa sa inyo ng mabuti, dapat suklian nyo ng kabutihan. Alam nyo kung bakit maraming taong nagiging masama ang ugali, nagiging maramot? Kasi sa dinami-rami ng kabutihang ginawa nila sa kapwa, walang isinukling mabuti, kung minsan masama pang isinukli, nadadala sila. At pag may taong mabuti na dinala ninyo, kayo ang nagpadagdag sa lungkot ng mundo. Kayo ang nagpadagdag sa hirap ng buhay dahil dati na mapagbigay, pero dahil sa inyo, naging wais na rin, it is your outstanding failure. Dapat na-inspire natin ang tao na yung bait niya ang lumabas, hindi yung sungit. Yung generosity, hindi yung karamutan ang lumabas. Pero nasa inyo yon kung anong palalabasin yung ugali sa tao. May mga husband nagsasabi, ang wife ko po, laging ganito, laging ganito. Baka yun ang napapalabas mong ugali niya. Kasi ikaw tong kasama araw-araw. May kapangyarihan kang palabasin yung maganda, ba't ang lumalabas pangit? May pananagutan ka rin doon. Inspire others to be their better selves, not their bad selves. But how you deal with them, how you treat them, and how you reward or punish them will shape their behavior in the future. Let's inspire each other, encourage one another to become nicer, kinder, gentler. Huwag tayong get and forget. At mga magulang, train your children to be givers, to be generous, and to be kind. Pag ang naituro nyo sa mga bata ay selfishness, lugi rin sila kasi walang magmamahal sa kanila, walang mag-a-appreciate sa kanila, so hindi magandang turo yon. Tinuturuan nyo dapat na maging mapagbigay, mag-share ng mga blessing, hindi sarili lang. No? Huwag iasa sa iba, sa malakas o sa may pera ang lahat ng pangangailangan nyo. Kung wala ka, magtiis ka. At kung binigyan ka ng iba ng kusa, salamat, pero huwag silang obligahin. If you want to harvest righteousness, be righteous. Mateo 7:16. Makikilala nyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag? O ang igos sa matitinik na halaman? The obvious answer is no. Psalm 126:5-6. We cried as we went out to plant our seeds. Now let us celebrate as we bring in the crops. We cried on the way to plant our seeds, but we will celebrate and shout out as we bring in the crops. Mahirap magtanim. Sabi nga nung kanta, planting rice is never fun. Mahirap magtanim, pero masayang umani. Kung gusto mo ang saya ng anihan, dapat willing kang dumaan sa hirap ng taniman. Huwag kang umasa lang sa tanim ng iba. Sa Bulacan nung araw at maging sa Israel, pag nag-aani ka, nag-iiwan ka ng konti para may mahimalay, may mapulot yung mahihirap. So kung may tanim ka mga mani, magpapaharvest ka, iniiwan talaga ang konti na nandun pa sa lupa. May patanim ka ng kamote, mag-harvest ka, may iiwan ka. Para pagkatapos yung umani, yung mga maralita, manghihimalay sila, yun ang tawag. Mag-harvest sila nung tira. So nakaka-harvest din sila, may nakakain din sila. Pero ang kinukuha lang nila yung tira, hindi sila kumukuha doon sa main harvest ng mayari. Ganon din dapat sa buhay. May mga naghirap, nagtanim, namuhunan, umaani sila. Kung bibigyan ka, doon ka lang sa paghihimalay kumuha. Hindi doon sa inani nila dahil sa paghihirap nila. It is not godly. At there is something wrong with our very politically motivated government policies. We always give to the needy, not to the deserving. Lahat ng mga politician, laging, bibigyan ko ang mga maralita. Pero wala ako narinig na nagsabing, bibigyan ko ang middle class, na siyang talagang naghihirap, nagbabayad ng buwis, nagpapakatino, nagbabayad sa mga lote nilang tinitirhan, naglilinis sa mga bakura nila. Nobody rewards the good citizens in this country. Ang laging nililigawan nila ay yung maraming na gusto nilang i-tolerate,
Gusto nila kasi mga taga-boto. Bagamat dapat naman tulungan ng mga genuine na kapuspalad, pero hindi naman dapat bigay ka ng bigay sa hindi naman nagtatrabaho. Tapos ang ibinibigay mo sa kanila, yung buwis ng mga nagtatrabaho. You are rewarding sloth and you are punishing hard work. It is not a godly policy. People who harvest today cried and worked hard when they planted yesterday. So let them harvest and enjoy the fruits of their labor. Kumisan, may doktor. Sasabihin ko, 5 minuto lang naman akong tinignan ng doktor na yan. 500 agad ang bayad. 10 taon nag-aral yon. Kitang-kita mo yung kinita niya in 5 minutes. Hindi mo naman tinignan yung hirap niya ng 10 years. Maraming tao, hindi naman sila kasama sa hirap, pero gusto nila kasama sila sa ginhawa. Lakas-lakas kumitan yan. And therefore, dapat kang bigyan, ganon. Pero kasama ka ba nung nag-aaral siya, nung naghihirap siya, at nagsasakripisyo siya para marating niya ang narating niya? Kasama ka ba doon? Tapos ngayon gusto mong kasama sa pag-harvest. Do not covet, desire wrongly, do not harvest what you did not plant. It will never work that way. Hindi ka aangat sa lupa sa ganong paraan because that would be stealing. Galatia 6:9, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. So gumawa ng mabuti. Gusto niyo mag-harvest next year, magtanim kayo ngayon ng mabuti, ng sipag, ng puhunan. Kung wala kang ani ngayon, baka wala kang tanim nun. O nagtanim ka sa walang kwentang lupa, nangyayari rin yon. So mamili next time kung saan magtatanim. O kaya nagtanim ka sa magandang lupa pero ang tanim mo ay walang kwentang buto o walang kwentang halaman. So pumili ka ng itatanim, pumili ka ng pagtataniman, but always plant. Laging may cause ang effect. At laging may effect ang cause. Your life today is an effect of causes. If you want to change the effect, change the causes. Umani sa pamamagitan ng pagtatanim. Magtanim ng mabuti. Paglipas sa mga buwan, aani ng mabuti. Ang wala pa ring itatanim, huwag umasa na may aanihin.